Bad start ngayon ng Minnesota, iba sa expectation ng mga analyst bago pumasok yung season. Last year, sa first 11 games nila, meron silang 8-3 record. Ngayong season naman, 6-5 record na number 9 sila sa West. Best season pa ngayon para kay Anthony Edwards. Meron siyang 28 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal per game. 46% sa field at 45% pa sa 3-point area. Nasa 5 3-point shot per game pa si Edwards ngayong season. Siya ang number 1 3-point shooter ngayong taon as of November 14. Meron agad siyang 58 out of 128 mula sa beyond the arc. Ang susunod sa kanya si LaMelo. Sunod sina Tatum at Derek White na merong 49 at 47 3-point shot. Mahigit 100% yung inangat ni Edwards mula sa 3-point area. Sabi naman niya, pinaraktis talaga niya yon ng off-season. Karamihan pa ng mga tira ni Edwards, jump shot. Sa 11 games ni Edwards, 45 attempts pa lang siya sa layup at 4 na dunks pa lang yung nagagawa niya. Compare last year na either dunks, layups, or jump shot, yung malaking pinanggagalingan ng puntos niya. Balanse yun. Pero ngayon, mostly jump shot na. 12 points per game si Edwards kapag pull-up jumper. Taliwas sa mga article na catch and shoot ang mataas kay Edwards na meron siya ngayong 5 points per game. Ang increase ng stats ni Edwards nagsimula kay Randle dahil sa kanyang multi-dimensional play, 3-point shooter, playmaker at post player. Nakukuha niya kasi yung defense, nagkukulap sa kanya. Kaya naipapasa niya sa open player, kalimitan kay Anthony Edwards. Si Randle ngayon nasa 20 points, 6 rebounds, 4 assists, 52% sa field at 38% sa 3-point area. Medyo bumaba yung scoring niya pero yung assist steady pa rin. Kung increase ng stats ni Edwards at steady pa rin naman si Randle, bakit wala sa top ang Minnesota na inaasahan ng iba? Una muna kung sino yung panalo sa trade ng Knicks at Minnesota ng offseason. Dahil noon, in papers pa lang malalaman. Ngayon, lumalabas patas pa rin yung naging trade ni Towns at ni Randle. 5-5 record ng Knicks, 6-5 ang Minnesota. Kapag nilagay yung Minnesota sa East, number 4 pa sila dun. Yung Knicks naman, kapag nilagay mo sa West, papatak sila ng number 10. Base kay Coach Finch, ang problema ng Minnesota ngayon, turnovers. Kakasigaw ni Edwards last playoffs kay Kevin Durant, pinasa sa kanya tuloy yung problema ng Suns. Sila ang top 6 sa turnover ngayong season na merong 16 per game. Tulad ng talo sa Portland na 23 points ang binigay nila sa turnover. Sa Miami Heat naman, nagkaroon din sila ng 23 points na binigay sa Miami Heat. Mukhang mas prioritize din ni Anthony Edwards yung stats niya ngayon. So bakit ko nasabi? Dahil huli sa camera, I'm trying to get 40. Kahit nasa 28 points per game si Edwards ngayong season, hindi pa siya nakaka 40 points so far. Kahit pa meron siyang 3 games ngayong season na may 7 hanggang 9 3-point shots sa isang game. Kinapos pa rin si Edwards sa 40 points. Last year, 4 na beses lang siya naka 40 or more points. Isa naman doon 51 points. Nakuha yun ni Anthony Edwards nung mid-season pa. Nasa top 6 pa rin naman ang defense sa Minnesota. Medyo bumaba yun compare sa number 2 or number 3 last season. Ang leader pa ng turnover ng Minnesota si Randle at si Edwards. Tig-tatlo sila pero mababa pa rin yung kung i-compare sa ibang star player. Balanse pa rin naman ang scoring ng Minnesota kahit tumaas si Edwards. Ang problema nga lang doon na isa pa, si Rudy Gobert. Siya naman yung bumagsak ang offense at defense. Meron na lang siyang 10 points at 10 rebounds per game. Bumaba din ang kanyang defensive rating na nagre-resulta sa kabilang team na kapag nagka-turnover ang Minnesota, nakaka-score. Ang napapansin ko lang ngayon kay Tito Rudy, katulad ng 2023 season yung stats niya, pati yung defense. Hindi na rin siya kinakatakutan ngayon na para napapansin ko rin na matutumba si Rudy Gobert kapag non-center yung binabantayan niya, lalo na sa perimeter. Hindi naman kasi yun ang style ng defense ni Tito Rudy.